Magandang araw mga ka-farmers. Papunta kami ni Mrs. doon sa aming triangle house. Dahil pumunta yung electrician, gagawan ng electric plan para malagyan na ng electricity. May schedule mga ka-farmers. Meron kasing mga documents, process bago malagyan tayo ng electricity. Nandoon na sila, nauna na. Brand ini niya. An kunin hatuan on ito. Timoti lihat. Computation mga ka-farmers para sa gagamitin mga wire, ilaw, switch at kung ano-ano. Ito na yung sahig na ilalagay mga ka-farmers. Pag matapos ito at mayroon ng dingding, pwede na tayo matulog dito mga ka-farmers. Kanina nagpunta dito yung electrician, naglista ng mga kailangan kasi sa susunod na linggo lalagyan na ito ng mga wirings. At yung estimate, 3 poste galing doon sa poste na pagkakabitan ng electricity. Almost 150 meters to 200 meters. Susukatin pa sa linggo, doon natin malalaman. Pangalawang sahig mga ka-farmers. Pwede na matulugan. Ilaw na lang ang kulang. Tulak mo nga dyan. Kunti lang. Tulak pa. Okay. Thank you. Meron ako nakuha na turmeric. Dulaw kung tawagin sa amin. Tatanim kami ng 5 puno para sakaling mag-crisis. Napakamahal ng onions mga ka-farmers. Pag magluluto tayo, pwedeng binisaya na lang. Busy kami sa paglalagay ng sahig mga ka-farmers. Hapon na nang makapunta ko dito dahil nagpa-immunize pa kami sa aking baby. Then yung ating electrician kinuha natin kanina, nag-estimate sa linggo gagawin. Ayan. Konti-konti lang kasi pag nabuhay yan, bilis dumami yan. Tapos yung tanglad, tanim din tayo para pag nakapag-lechon tayo, meron tayo mapagkukunan ng mga ingredients na libre. Pagkatapos itanim, diligan natin para maging masaya. 2 araw itong hindi nakainom ng tubig. Nandun lang sa may parkingan. Naghahanap tayo ng ganito na marami.
magtatanim tayo ng napakarami dito mga kaparmers. Ito ho ang tinatawag na talinom. Maganda itong ibigay sa ating mga alagang manok. Ewan ko kung kilala nyo ang dahon na ito. Inugula ito sa amin, lalo na pag nagsasabaw, tinula, pampaasim. Talinom kung tawagin sa amin. Kahit yung kanyang tangkay lang or vines, mabubuhay yan. Mabilis dumami nito. Parang kamuti din mga kaparmers. Sa bawat puno ng saging, pa-straight doon, tataniman natin. Mas mainam kasi sa puno ng saging mga kaparmers dahil matubig. Siguradong mabubuhay. Sige, tuloy ang trabaho. Lagay mo muna ito dito. Lahat yan. Tanggalin mo yan. Mas lalong tumibay sa mga kaparmers nang nilagyan ng sahig. Pa. Sorry. Dito naman kami. Sakto lang yung 5 plyboard mga kaparmers. Ginabi na naman tayo mga kaparmers. Nagdagdag tayo ng papakuan ng sahig. Dito mga kaparmers, dinagdagan natin lahat para kahit umalog, matibay. Kaya medyo natagalan kami kasi nalalakihan ako sa space na yan. Nalagyan ako sa space na yan, kaya nilagyan namin sa gitna ng isa-isa na ganito para mas lalong tumibay. Ito mga kaparmers, pag may lagay ko ito, isang plyboard na lang ang ilalagay natin at tapos na yung ating sahig. Hindi kakayanin ng ating oras, bukas naman yung magkabilaan na dingding. Yung dingding dito, bukas naman. At saka isusod natin yung foam na ilalagay para hindi mainit mga kaparmers. Temporary, nilagyan muna ng luna para pag umulan, sakaling mayroong tubig na tumabsik sa loob, hindi mababasa yung ating plyboard para safe yung ating sahig. Hapon na naman mga kaparmers, oh. Ilang araw na lang ang ating aantayin, mayroon na tayo makikita ng mga native na manok dyan. Ito na mga kaparmers, last na plywood yung aming lalagay. Yan. Sakto lang yung 5 mga kaparmers. Tulak mo nga. Push. Sakto lang yung 5 mga kaparmers dahil mayroon pang isa na hindi na ilagay. Yan. Tama yan dito sa mga singit. Ayos na mga kaparmers. May dingding na. Overtime na naman tayo, Brad. Ito na yung itsura niya pag mayroong sahig. Sarap na mga kaparmers. Kailan nakakapagod ang hamon nito.
bukas ulit mga kaparmers, sabi ko sa aking brad, alas 5 pala ng umaga dapat nandito na. Kasi kanina, tanghali na kami na pumunta dito dahil nga maraming inasikaso mga kaparmers. Kung maaga tayo napunta, tapos sana yung ating dingding, kabilaan, at saka yung ating sahig. So bukas ulit mga kaparmers, mamadali natin itong gawin dahil ang isusunod yung gagawin yung kulungan ng native na manok at saka lalagyan ko ng net. Meron tayong 4 na net na binili, 100 meter ang bawat isa. So hanggang dito na lang muna mga kaparmers. Kaway-kaway sa inyong lahat, sa mga nangangarap magkaroon ng farming business for good business, hindi po madali. Pero sabi ko nga sa inyo, kung kaya na mukhang to, kaya nyo rin yan. Hanggang dito na lang. Magandang araw and God bless. Uwi muna kami.